Kinamad, absent, di ba? Pag gusto lang, kung pag nakaramdaman nila yung presensya ng Panginoon, itulo mo na talaga. Kung natututo ka na dito ng tama, kung natututo ka na ng mabuting bagay sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, bakit hindi mo pa ituloy? Bakit hinahayaan mo pang atlawan ka ng kung ano-anong sitwasyon sa buhay mo? Kailangan po itulo na natin yung buhay natin sa Diyos dahil ang hinahanap kayo ng Diyos sa kanyang pagpapalain ay yung mga tao talagang tulong bigay ang worship, tulong bigay ang pabuli. Hallelujah. Ito na tayo. But Lord, I want number 10. Sabihin mo nga sa sarili mo, gusto ko Lord, ang rating mo sa akin, number 10. Puro sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa paglilingkod sa iyo, everything that I can do for the glory of your kingdom. Amen. Sabihan ng binasa ko, what can a living old man do to glorify God? Wala siyang pwedeng magawa. Kung hindi na niya kaya magbuhat ng mga speaker, kung hindi na niya kaya magbuhat ng kung ano man kahit pag-uwalis, dahil talagang hindi na niya kaya, what can a living old man do to give glory to God? Pwede siyang umawin, pwede siyang manalangin. Gawin na yun, bilang paglilingkod para sa Panginoon. Di po ba? Huwag niyong sabihin na wala tayong kaya gawin sa Diyos. Lahat tayo may kakayanan. Ayaw mo na tumulong sa Diyos. Sino talaga dito ngayong taon ang tutulong sa Panginoon? Hallelujah! This is the year of God's covenant sa kanyang mga anak. Mamaya ipapakita ko yung word na yan. This is the year that God will bring you to your destiny. Amen. Hallelujah! Glory to God! Glory to God! So, sa pagsamba po natin, sa pagsamba natin sa Diyos. Okay, buksan natin sa kanya yung 1 John 5, verse 14 to 15. Ganito po, kapag mayroon tayong sinabi sa Diyos, at yan ay isang bagay na ikalulugod ng Panginoon, tutugulin talaga ng Diyos kung ano yung pangangailangan niya. Hallelujah! So, kailangan lang po, gusto kong himay-himay natin itong verse 14 na to. Meron akong dalawang points dito. Sabi po dito, okay, sige, basahin po muna natin. Nakasahan po natin, ready, go! And we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. And since we know He hears us, we will make our request. We also know that He will give us what we ask for. Hindi mo kaya yun? Amen! Gusto mo himay-himay natin sandali yung verse 14. Sabi yan, at tayo daw ay panata na tayo ay naririnig ng Diyos kapag tayo ay tumatawag sa Kanya. Amen ba yun? Amen. Naririnig tayo ng Diyos. Papagpukan ng ating bibig. Hindi pala natin sinasabi alam na ng Panginoon, pero gusto niya lagi yung magsasalita tayo. Whenever we ask for anything, ano man gawin ng mga bagay na hinihingi natin, pero may kondisyon, kailangan na kanulugod sa Kanya. Okay? Hindi kasi pwedeng humingi ka, pantayan mo sa luto. Hindi pwedeng humingi ka, pambinggo mo. Hindi yun ang kanulugod kay Lord. Amen? Kailangan po magdarasakasan tayo minsan kasi ang Diyos po ay Diyos ng kabanalan, Diyos ng katuwiran. Hindi natin makaranasan ang presensya ng Diyos kung hindi po tayo mamumuhay ng may kabanalan at katuwiran sa ating Panginoon. So, ang binibigay ng Diyos para sa atin, yun po nakanulugod sa Kanya. So, meron po akong one point na pagpipigyan na yung point ko muna. Unahin po pa natin yung verse 14. So, number 1, check your motive. Okay? Kailangan po sa pagtungo natin sa gawain ng Diyos because this is the spiritual gathering. Ano po ang pagkakaiba ng yung may mga meeting, di ba? Ang dami namang grupo, ang daming kumpanya, ang daming iba't ibang bagay, maraming agenda. Ano ang pagkakaiba natin doon sa mga taong may meeting? This is the meeting of the people of God in the presence of the Lord is here. Amen. At yung mga meeting na ginagawa ng mga tao sa sanlibutan sa mga iba-ibang bagay, walang presensya doon ng
why you are here. Bakit na nandito? Naman, masik po namin yung art natin. Bakit ako nandito? Anong sadya ko? Mag-worship ba ako sa Panginoon? Magpapakita ng tao lang ako? Or what? Para saan? Bakit po tayo nandito? At para kanino? Alam po, i-check natin yung ating motibo. Anak, pakibigay yung Jeremiah 17 verse 10. Because ang Diyos nalulunod po pag ang motibo natin ay tama. At nire-reward ni Lord ang isang tao kapag nakikita niya tama po ang motibo. Ito po, basahin po natin. Ito na ay, sabi po dito, but the Lord search all heart and examine secret motives. I give all people their due reward according to what their actions deserve. Wow. Si Lord ang sumasalik sa loob, sa loob-looban yung ating mga kapatid. Sa buo nating pagkakao. Kahit yung pinakamalalim na sikrito natin sa buhay, alam yan mga Panginoon. Kahit yung motibo natin, alam niya ang Diyos kung ano. Kaya sabi ni Lord, I give. Nagbibigay ako, hallelujah, ng gantimpala sa mga tao according to what their actions deserve. Kaya kung ako sa Lord, pag nandito ka sa church, or wherever you are, kailangan yung action natin na kalulunod sa Panginoon. Kasi si Lord, nagbibigay ng reward doon po sa mga taong deserving. Hallelujah! Sino kaya dito yung mga taong deserving sa Lord? Sige, wala po mo yung mga Kasi kahit sa game, pag loser, hindi pumapalakpak. Pero pag winner ka, napapakalam ka, napapapilaw ka, napapapalakpak ka, dahil panalo ka. Panalo ka talaga. Malaki ang reward mo kay Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. You deserve to be blessed by the Lord. Dahil ang pangako ng Diyos sa pangako, Matthew 6:33, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan natin, Diyos ang bahala. Tandaan natin na si Lord natin nauulat sa atin. He is preparing everything for us. Ang kailangan lang natin gawin, sumunod at maniwala. Sabi mo sa akin, kailangan mo lang gawin? Sumunod! Maniwala. Hallelujah.